your prayers.
God is doing. Amen. Praise the Lord. Sino ba yung kakabsat? Yung palapakan ng Diyos kakabsat? Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na nakakabless mga kapatid ko. Yung mga tumatayo dito sa liburan ng po dito ay nagpapatotoo mga kapatid. Amen. So, na-surprise din kami mga kapatid. Dahil nung isang araw, nahulog, my father fell from a tree. Oh, nakamiss yun. Praise God. And nag-alala ako ng sobrang kakapsat. Kasi yung tatay ko, hindi dati na nag-disgrasya so na dati. Baka ako, nanakas na mariin,
pain, marikit na naibig. So, hindi naman siya masyadong mataas. Kasi nagutom siya, gusto niya kumain ng karapatan. Eh, makyat siya mga kapatid. Eh, ang tatay ko, senior ko yun. Hanggang nga nakita na napansin yung ginapakan na ay narasin. Iso nga natin na iso na. Tinakaituan na nakakapsat at pagpato. And dinala nung gabi niya mga alas-tres ng hapon nangyari. So nakauwi pa siya mga kapatid sa bahay kasi kay garden natin nakapasamakan na.
minsan pa ay yaman kami sa dating kaldoto, Mustafa Trinity, tithes and offerings. Karamatan na kami, Lord God, para kalawang di amin, Lord. Patuloy mo pagkalain ang mo na bago sa aming sources of income in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Pagiging tayo ng mga kapatid. And shall we worship the Lord, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Amen.
Salamat sa napakagandang panahon. Amen. Inihiyaan tayo na napakagandang panahon sa umagang ito para tayo ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya lagi nating isipin na araw na ito ay para sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Isang malakas na palakpak. Amen. Habang makikinig ako ng ating Sunday School, amen, sa araw na ito, tunay nga na ang kanyang topic is all about the parable of the lost. Amen. Inisip ko kanina kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan natin gawin upang tayo ay hindi mawala. Dahil napakahirap, mga kapatid, na tayo yung malos and tayo yung hahanapin. Kaya ang ipapangaral ko actually, siguro yung iba narinig na itong exhortation na ito. Kaya ginamit ko minsan itong exhortation na ito. Pero gusto kong ibahagi sa inyo dahil naglagay ako ng outline patungkol sa salita ng Diyos. Amen. In the book of 2 Corinthians, chapter 13, chapter 13, reading from verse 5 until verse 11. In King James Version, it says, "Examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves, knowing not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate." So, nabanggit din ang word na reprobate sa ating mga Sunday school teacher. What is reprobate, mga kapatid? In verse 6, "But I trust that ye shall know that we are not reprobate. Now I pray to God," amen, this is the prayer of Apostle Paul, "that ye do no evil, not that ye should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates. For we can do nothing against the truth, but the truth, amen, but for the truth. For we are glad when we are weak, and we are strong, and this also we wish, even your perfection. Therefore, around these things being absent, lest being present, I should use sharpness, according to the power which the Lord hath given me, to edification, and not to distraction. In the last verse, "Finally, brethren, very well, be fervent, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love and peace shall be with you." Sa araw na ito, mga kapatid, amen, ako'y magbabahagi sa salitang o sa topikong nagsasabing our spiritual endeavor. Dati, in-exhort ko na ito, mga kapatid, amen, itong tinatawag na spiritual inventory. Pero nagpaalala lang sa akin nung nakaraang linggo about the topic is the parable of the lost. So iniisip ko, mga kapatid, about dun sa topic patungkol sa prodigal son. Dito nakabuo ako, mga kapatid, ng isang pananalita na kung saan mag
topic of our spiritual inventory. So bago tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral sa kanyang salita, amen, tayo ay mananalangin sa araw na ito. Praise the Lord. Ilalangin natin sa Diyos na siya ang mamumuna, amen, sa kanyang mga salita. Let us, Brother James, to pray for the word. Praise the Lord, tayo lahat ng panalangin. Dakila ang mapagpahal ng Diyos na base ng iyong mga salita mula sa libro ng 2 Corinthians, Panginoon, na siyang magiging pagkain muli ng aming spiritual na spirito. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ay iyong buksan ng aming mga pangunawa, ng aming mga puso at isipan, Panginoon, upang aming tagapin, anuman ang iyong i-prepare na mensahe, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord Jesus, we pray, correct us, reprove us, rebuke us, Panginoon, and teach us, Lord God, para sa ikakabuti, Panginoon, na aming paglilingkod, hallelujah, at ikakalangin para aming mga pananampalataya sa iyo. Lord God, we pray, anoint the servant, Panginoon, na siya ay magsalita ng ayon sa iyong kalooban. And we pray, Panginoon, na ang victory, Panginoon, hallelujah, ang aming proclaim sa uwagan ito, Diyos. We thank you, God, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the bless us all. Amen. As we heard all the testimonies, amen, napakaganda yung ating mga testimony na napakinggan sa araw na ito. It's all about the goodness and the greatness of God. May mga bagay-bagay na nagugulat na lang tayo na binibigay ng Diyos sa atin na minsan hindi naman natin inaasahan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon at patuloy siyang kumikilos sa bawat isa sa atin. Our spiritual inventory, mga kapatid, amen, as we read this passage in the book of 2 Corinthians chapter 13, in verse 5 it says, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves. Pag sinabing patunayan mo sa iyong sarili na ikaw ay nandun pa sa pananampalataya, ito yung isang salita na kung saan gustong patunayan ng Diyos kung tayo pa ba ay nandun sa alignment ng ating Panginoon. Or, lumalayo na ba tayo sa alignment na ginagawa ng ating Panginoon? Spiritual inventory means ikaw ay uupo, ikaw ay seryoso, ikaw ay titignan ang iyong sarili, titignan ang iyong kalakasan, titignan ang iyong kahinaan, ikaw ay gagawa ng paraan kung paano mo maipukorek ang iyong pagkakamali, gagawa ka ng mga plano kung paano ka lalakas muli, kung paano ka titibay muli, at kung paano ka makakagawa muli sa kalooban ng Diyos. Our spiritual inventory ay napakahalaga as a Christian. Hindi po tayo pumupunta sa simbahan para lang magpakita as meron tayong attendance. Hindi katulad ng paralan na papasok ka para makita ka ng iyong gulo o kaya ikaw ay present sa iyong pag-aaral. But this time, mga kapatid, our spiritual inventory ito yung pagsasaliksik sa ating mga sarili at titignan natin ang ating kahinaan kung tayo pa ba
Mga kapatid, hindi po tayo ginawa ng ating Panginoon ng isang basura. Tayo ay ginawa ng Diyos. Amen. May magandang plano ang Diyos sa atin. Sumakatuwing mga kapatid, may nakikita ang Diyos na hindi natin nakikita sa ating sarili. Kailangan lang natin makita ng ating Panginoon ang ating sarili ay nakatuon sa kanyang alignment. Na kung saan, kung tayo ay naka-align sa ating Panginoon, ibibigay ng Diyos yung kanyang plano sa ating mga buhay. But I tell you, mga kapatid, kung ang pakiramdam natin, pakimaling natin, mga kapatid, ay wala na tayo sa alignment ng ating Panginoon. And this is the time that we need to set even, and we need to realize we need to spiritual inventory in our lives. Dahil pag nakita natin na wala na tayo sa alignment, ipapakita rin yan ng Diyos, mga kapatid, at ipaparamdam din ng Diyos na mawawala na tayo o nahihirapan na tayo sa presensya ng ating Panginoon. Nagsisimba tayo para magpuri sa Panginoon. Nagsisimba tayo para magpasalamat sa ating Panginoon. Nakikinig tayo sa salita ng Diyos, amen, para sa ating kaluluwa. And we know, makapalit natin yung mga bagay na gusto ng ating Panginoon if we do those will of God in our lives. Kaya sabi na mga kapatid ng ating mga kapatid kanina, it is a lot of surprises na binibigay ng Diyos sa atin. Absolutely. Napakaraming surprises ang ginagawa ng ating Panginoon. Hindi lang natin napapansin yung iba, mga kapatid. Hindi lang natin na-recognize yung iba na yung bagay na ginagawa ng Diyos sa ating bawat araw. It is a surprises sa atin. Kaya hindi masusurprise na mamulat yung mata mo biglang didilat sa umaga. Hindi ko lang alam sa inyo kung hindi surprise sa inyo yun. Pero para sa akin, it's a surprise for me kapag gising ko sa umaga, wow, buhay pa ako. Minsan, pag yung buhay natin naging routine na, malibat ng i-recognize yung bagay na ginagawa ng Diyos sa akin. Kailangan magising ako, trabaho ako, kailangan tumawa ako, kailangan pumunta ako sa trabaho, kailangan pumunta ako sa paaralan, kailangan gawin ko to. Pero may bagay kang nakalimutan. Yung bagay na yun, pinadilat pa ng Diyos yung mata mo para ikaw ay gumawa sa mga bagay-bagay na gusto mo. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo ay nagsisimba at nagpupuri sa Diyos. Tayo ay nagpapasalamat, inan, para tayo ay tumibay sa ating paglilingkod. Hindi natin makakapit yan, mga kapatid, hanggat di natin naisalin yung ating sarili sa harapan ng Diyos. And it says, prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you. Masasabi mo na sa atin ng Diyos sapagkat nararamdaman ko ang kanyang pag-ibig. Kapag nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, mararamdaman mo rin ang pag-ibig mo sa kapwa. Hindi mo pwede sabihin, thank you Lord, nararamdaman ko yung pag-ibig mo sa akin, pag-gising mo, hinaway mo na yung kapitbahay mo.
Hindi po gano'n. Amen. Kaya ang Diyos kilala niya tayo sa 2 Timothy chapter 1, 9 to 11, mga kapatid. Kilala tayo kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yes, maloko namin ang tao. Maloko mo ang nanay mo, maloko mo ang tatay mo, maloko mo ang kapitbahay mo, maloko mo ang mga tao sa paligid mo. But I tell you, never na kaya mong lukohin at taguhan ang Diyos. Hindi natin mataguhan ang Diyos. Amen. Yes, sa harapan magkaharap tayo, pwede mo ako lukohin. Hindi pwede ma-recognize. Then magaling ang mangloko. Sa katabi mo, kaya mong lukohin niya. Sa magulang mo, kaya mong lukohin niya. But I tell you, never na kaya mong maloko ang Diyos. Hindi natin kaya maloko ang ating Panginoon sapagkat, mga kapatid, God knows everything, even in our hearts, even in our mind, mga kapatid. Katunayan, hindi mo ba biniligtas? Alam na ng Diyos yung isip mo. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, sana hindi tayo maging reprobate. Alam niyo ba yung reprobate? Pakiramdam mo buhay ka pa. Pero katotohanan, patay ka na. Pakiramdam mo gumagawa ka pa ng mabuti. Yung puso mo hindi na nakakaramdam. Lahat ng bagay na ginagawa mo kahit masama mabuti yan. Sa pakiramdam mo. That is a reprobate. Amen. Yung gumagawa ka ng kasalanan na pakiramdam mo okay lang dahil reprobate na yung puso mo. Dito nag-uumpisa kung paano patigasin ng Diyos yung puso natin. Pag sinuway ka, okay lang. Kunti lang naman. Diba? Pag sinuway tayo, balik ka lang ng pastor. Kung mag-umpisa tayo, yan lagi ang ating mananalita, kunti lang. 10 years, 20 years, na kunti lang. Hindi ba makakabuo tayo ng isang kunti lang, no? In verse 5, kung babalik ka natin, it says, except ye be reprobate. Paano natin makikita? That we are reprobate in God's hands. Yung pakiwari mo na nandito ka sa simbahan and you are totally spiritually being. Yung nakikita mo na anghel ka na yung pakiramdam mo. Na ikaw lang ang tama sa lahat ng ginagawa mo. Mali ang katabi mo. Ang pakiramdam mo, ikaw lang ang laging tama. Amen. Kaya sa bawat spiritual inventory, it will help us to see
6 days na nakalipas. Hello? Kaya mga linggo, pagdating ng Sabado, hindi na nagdagan Lunes. Gusto niyo yun? May pasok agad. Wala! Dahil binibigay sa atin ang ating Panginoon to search, amen, or ibibigay ng ating Panginoon na mag-inventory tayo sa Kanya kung ano yung mga bagay na nakarangalan, ano yung mga bagay na nagagawa natin. Amen. Inabiyaya tayo ng Diyos. And sabi dito sa lista rin ng Lord, Psalms 139, verse 23 and 24. When David saying, amen, he said, search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thought. Ito yung sinasabi ni Salmista David na kung saan sa panahon na siya'y nagkakasala, lumalayo ang presensya ng Diyos. Kaya sabi sa Salmista David, saliksikin mo ang ating puso, Panginoon. Alam mo ang ating puso. Amen. And see if there be any wicked way in me, lead me in the way everlasting. Kaya this mga kapatid, our spiritual inventory is a thing for humility. Pagpapakumbaba, dahil malalaman mo ano ba yung bagay na ayaw ng Panginoon, ano ba yung bagay na ginawa ko na pinanghinaan ako, ano ba yung bagay bakit hirap na hirap akong manalangin, ano ba yung bagay na ginawa ko dahil hindi ko na maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Kapag uupo tayo at sasaliksikin natin ang ating sarili, ano ba ang ating ginagawa? Ano ba yung nagawa ko? Bakit hindi ko na maramdaman ang presensya ng Panginoon? Sarili ko, ano ba yung nagawa ko? Bakit hindi na yata pinapakinggan ng panalangin ko? Sarili, ano ba ang nagawa mo? Bakit parang napakalayo na yung presensya ng Diyos? And it's time to inventory ourselves, mga kapatid. Saliksikin natin yung ating sarili kung nasa alignment pa tayo sa ating Panginoon. Amen. And you know the parable of the lost? Ito na yung gagamitin ko. Yung prodigal son, sinabi ni Brother James kanina, na mayroon silang mga gusto libre. Amen. Sa panahon nila, bakit nagkakatay sila ng malalaking baka? Ang customary natin, nagkakatay tayo dahil may birthday. Tama? May party. But their custom, they kill bullocks, yung mga talagang happening ng mga bata, dahil merong special na araw yung gagawin nila. But itong tinatawag na prodigal son, mga kapatid, it's a very simple story. Napakasimple lang. Pero malalim ang spiritual moral lessons sa bawat isa sa atin. At ito yung bagay na kung saan nagkaroon itong anak na ito. Masuway na anak. Pasaway. Amen. Prodigal ang tawag doon. Pasaway na yan. Ayaw makinig. Gusto lang sarili ang mapapagbigyan. Amen. Pag hindi pinagbigyan sa sarili, hindi ako mahal ng magulang ko. Kaya dapat pagbigyan, ibenta mo lahat para sa kanya. O, di ba? This is story, mga kapatid, naglayas itong youngest son. Nagpakaliwara, nagpakasaya, ginawa lahat ng
gusto. Nag-independent na siya, which is wala pa sa tamang edad marami. Yung pagsuway sa kanyang magulang, sa kanyang tatay, dahil wala naman tayo mabasa doon na may nanay. Diba? Tatay lang. Siguro, biyudo rin po yan. Dahil lumayas ito, marang na ito, nagpakasasa. Amen. Ngunit dumating yung panahon na nagkaroon ng katulong. At yung bagay na yan, minsan dinadala tayo ng Diyos sa panahon ng pangangailangan para ma-recognize natin muli kung sino yung tatay. Lagi mong sinasabi sa palaging may bagyo, palaging ma-recognize si Lord. Kasi pag walang mga trahimik sa buhay natin, parang nakakalimutan na, we forget God. E ngayon, sumabog na naman yung multo ng tao. Sabi ng isang kaibigan natin doon sa Karintay, pray for us, Pastor. Sumabog na naman ang tao. Sabi ko, sana araw-araw sumasabog. Para araw-araw nag-request. Diba? Mga kapatid, this young man, napagkanto niya na siya ay nandun na sa pit na kung saan malayo na siya sa kanyang magulang. Bakit? Ano nangyari? Nagkaroon siya ng self-realization. Dahil sabi niya, bakit nandito ako kumakain ng pagkain ng baboy? Kaya ang yaman-yaman namin. Na-realize niya yung kanyang sarili na hindi napunta sa ganong bagay, sa ganong sitwasyon, kung lagi siyang sumusunod sa kanyang magulang. Ganun din sa buhay natin bilang isang mananampalataya. When we obey the rules of God, this is the rules, this is the word of God. When we obey, amen, pagbiyagan kayo na ito'y mamaling ka dapat na rin isumambay o pagtubok, pero hangkas dahil kanigan siguro kayo tayo nagkakusap. Yan na ito'y nakawin pa tayo. At sa lumasing, inibilin ni Ama, kaya nakita na, na iyay kaisuna, hindi nga iniriga, malagit naman lang na ang hindi amana. Isang realization mga kapatid, amen, nagkaroon siya ng evaluation. Sabi niya, yung aking mga katulong, yung mga katulong namin, sabi in verse 18 or 17, the book of Luke chapter 15, 17, 18. And the Bible says that when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I am still hunger. He realized na kanyang sarili, gutom na gutom, samantalang yung mga katulong ng kanyang mga magulang, yung katulong nila, busog na busog sa mga pagkain. At na-realize niya na, bakit gano'n? Anong problema? In verse 18, I will arise and go to my father. I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee.
Mga baso di karumang. Ang mabasulan di karumang managsakit ka. Ang mabasulan di karumang managligat ka. Ang mabasulan di karumang noon lang kasasaan kita. But the Bible says, when this young man realized and he evaluated himself that he commits sin against his father. Yes, he was not aware of his unwise money step. But that's good. Magarbo. Diba? Sabi ng Biblia, lahat, binili na lahat ng layang ginawa na. Hanggang naubos yung kanyang pera. And this set of mind, mga kapatid, he is not aware. He is unwise to manage his money. Eh, dumating yung time, mga kapatid, amen, yun na yung nag-lead sa kanya ng kahirapan. Malaking araw yun sa atin. If we cannot manage our own blessing, He can lead us into poverty. The blessing of the Lord is making rich and added sorrow. But if we are unwise to manage our own blessing, it can lead us into poverty. That's right. That's right. Maghihirap tayo. Amen. Dahil hindi tayo naging wise. Ano ba dapat gawin natin? Maging wise tayo. How we manage the blessing of God, dahil yung blessing na yan para sa iya. Amen. Yung tao yun, he lived in the poverty. Ito yung nangyari sa kanya. He could not resist, the enticement of the devil. Kasi andun na sa kahirapan eh. Sinunod mo lahat ng laway mo. Amen. Lalo mo. Sumunod lahat. Ginawa mo lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Yung sarili mo na ang sinusunod mo. Tumating yung tayo. Nakita ka ng tao. Wala na palang sa isang buhay ng tao. Lahat na lang ng kanyang ginagawa patungkol lang sa kanyang sarili. Nakalimutan na niya yung nagbigay ng pagpapala sa magulang niya. Kaya nangyari mga kapatid, dumating yung kahirapan. His foolishness and evil desires lead him to spiritual poverty. Yung ba, buhay natin, pag hindi tayo nag-ingat na kapatid, yung pagpapala ng Diyos, kaya sinabi ko kanina, mapupunta tayo sa kahirapan. Kaya ang Diyos nabigay sa atin ng katalinuhan. We are not foolish to manage the blessing of God. God give us wisdom how to manage the blessing of the Lord. Amen. We can manage this through Him. Because God give us wisdom what we're going to do about the blessing. Hindi yung, sige lang, 1 million. Hindi masama kung ikaw ay anak ni Henry C. Ang isang man, nag-isip siya.
vices. Lahat ginawa ko. Sabi niya, the next move is this. Ano yung naging move niya, mga kapatid? Itong batang ito. We must know how to resolve our problem. Nung nag-invento na siya sa kanyang sarili, dahil sa kapalpakan ko, dahil sa kalayawan ko, dahil sa mga bagay-bagay na aking ginagawa, I realize, and when I evaluate myself, ito ang mali. Kaya sabi niya, nagkasala ako sa langit at sa aking Ama. Babalik ako doon para magkaroon ng reservation. Dito nagkaroon, mga kapatid, in verse 19, ang sabi ng Biblia, and no more virtue waiting to be called thy son. Make me as one of thy heart servant. Kung bakit siya ay bumalik, naisip niya na mali siya. Kaya ang buhay natin minsan, mali na tayo. Sisisihin pa natin yung iba sa kamalian natin. Ito nung nakita niya na mali-resolve yung problema niya, babalik ako. Pero hindi na tatawagin maging anak o parte ng pamilya. Na-realize niya na babalik siya bilang isang katulad. At least when he evaluates himself, he knows that he commits sin against his father. Nung bumalik siya, mga kapatid, sabi niya, babalik ako as an hired servant. Hindi ako babalik bilang isang anak. Amen. When we evaluate ourselves, mga kapatid, in spiritual inventory, look at your heart. Tingnan mo ang puso mo. Yung puso ba natin ay nag-align sa Panginoon? Yung puso ba natin ay nandito pa rin ba ang presensya ng Panginoon? O yung ating mga puso, mga kapatid, ay pinahintulutan na natin na iba ang titira dito. Kaya ang presensya ng Panginoon na malayo na ayaw na pumasok dahil punong-puno na yung puso natin na mga ibang bagay na hindi na para sa Panginoon. Kaya minsan, yung ating paglilingkod sa Panginoon, tinatanong natin bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. It is because, mga kapatid, yung pagpakalalan sana ng Espiritu ng Panginoon, yung titirahan sana ng Espiritu ng ating Panginoon, iba ang nakatira. Hello? Pinatira mo yung mga bagay-bagay na hindi naman para dyan sa puso na yan. Kaya sabi ng aking kasamang mga kapatid, Pastor, pwede mo mag-advise? Sabi ko, pwede. Bakit? Ano ba advice mo? Sabi niya, Pastor, kasi ganito, may problema ako, hindi ako makatulog. Sabi ko, nagpa-check up ka na ba? Sabi niya, oh, Pastor, nagpa-check up na ako. Ito, lumalaki yung aking mga paan, hindi ko rin niya. Ano yung naging result ng iyong check? At sabi niya sa akin, lumalaki ang puso.
wala na yung presensya ng Diyos. Hindi maluhalwasan mo. Inaamin ko po kasi. Iba na yung nandito sa puso. Mga vices na yung nandito sa puso. Na yun yung magiging dahilan para kayo makaramdam ng mga kapatid, pag tingnan natin ang ating mga puso, when we look our heart, na nandun pa rin sa kalooban ng ating Panginoon, don't worry kung ano mangyayari sa buhay mo, dahil hanggang ang Diyos, hanggang ang Espiritu ng Panginoon nandito sa puso mo, wala ka dapat ikabahala, dahil siya ang mamamahala dyan, siya ang mamumula dyan, siya ang titira dyan, ang lahat ng bagay na yung gagawin, Diyos, pamumulahan ka. Amen. And look at your prayer. Did you inventory yourselves? Nagtawa pa ba yung ginagawa mo sa pananalangin mo? Nag-tune up ka pa ba sa pananalangin mo? O wala ka na? Private na lang at linggo yung prayer. Sino yung nananalangin? Araw-araw. Alam na ng Diyos yan kahit di ka magtaas. Did you inventory yourselves about your prayer? Nakakaroon pa ba yung time mo sa Panginoon? Did you pray every morning? Did you pray every night? Or you are busy to scroll your Facebook? Or you are busy to watch movie in YouTube? In Netflix. Look at what is your prayer now? Mas mahaba pa ba yung panalangin mo? O yung kanagamit mo dito? Minsan, masaklat mga kapatid. Nabibigyan natin ng tuon ang ating gadget. Huwag mo na akong nabuhay kung sabihin mo, nag-prepare naman ako, pastor, pero mas marami akong time sa cellphone. Yung prayer mo, okay lang, mas marami time yung cellphone. Yun ang katotohanan sa buhay natin. Huwag mong sabihin, mas marami kang paggamit, atas lang sa pagpananalangin mo, hindi mo gano'n. The more na kinukuha ng mundo ang time mo, nawawala yung panalangin natin, mga kapatid. The more na naging busy tayo sa mundo, kakunti yung ating pananalangin. But I tell you, kung kinalistan mo na every morning, kung kinalistan mo na madaling araw, na ikaw ay lumuluhod, ikaw ay nananalangin, ikaw ay umiiyak, sa karan papaloon na ilalagay ng Diyos sa puso mo. Ganun at ganun yung magiging routine ng buhay mo kung yun ay ibibigay mo na sa ating Panginoon. Kaya minsan magugulat ka, bakit ako nagising? Para manalangin. Dahil yun na yung routine ng buhay mo. Pray and pray and pray and pray. Pero pag routine na ng buhay mo, saglit lang manalangin kapag may problema, delikado yan, kapatid at kaibigan. Napipilitan tayong manalangin dahil may sakit tayo. May karamdaman tayo. Napipilitan tayong gumawa dahil kailangan, dahil meron nangyayari sa buhay natin. Why not? Gawin mo ng routine. Maglagay ka ng time mo sa Panginoon. Lord, this is my time. Can I talk to you this time?
2 a.m., Lord, when I pray, can I talk to you? Of course, sasabihin ng Panginoon, yes. Pero kung wala tayo sa tama, mga kapatid, at nauuna ito, mawawala tayo sa focus ng ating pananalig. Look at your life! Ano nangyayari sa buhay mo ngayon? Ano meron ka ngayon? Anong sitwasyon meron ka ngayon? Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Masaya ka ba sa nangyayari sa buhay mo ngayon? Or pinagsisisihan mo na ikaw ay nakuha? Hindi ganun. Sana hindi na lang ako pinanganak sa sobrang hirap ng buhay namin. Sometimes we curse in every generation sa kahirapan. But I tell you, tingnan mo ang buhay. Kung ang pangako ng Diyos, iingatan ka, iingatan ka. Kung ang pangako ng Diyos, pagpapalain ka, pagpapalain ka. Kung ang pangako ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Just even give your life to Him. When you are in inventory, search your heart. Sabihin mo sa Panginoon, Amen. Hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos. Nare-request ka lang kapag tinanggal mo yung pabigat na nandito sa puso. Yung pabigat na yan, yung dahilan para hindi bumaba ang presensya ng Diyos sa puso mo dahil mayroong nakatirang iba na tinatira mo. Tingnan mo yung buhay mo. Tingnan mo yung kaluluwa mo. Are you sure nandun ka pa rin sa alay ng mga Panginoon? Kaya sabi ni Salvador to David, search me, O God. Know my heart. Try me and know my thoughts. If there be any wicked in me, kung meron ka nakikita sa akin, sabi ni Salvador to David, lead me in the way everlasting. Ngayon, ang tanong ko ngayon, bago tayo magbuwan-buwan sa umaga ito, did you inventory yourselves? Did you realize yourselves? Did you evaluate yourselves? If you are in God's eye. Hirap tayo minsan magpunin, hirap tayo makaramdam ng presensya ng ating Panginoon dahil iba yung nandito sa puso mo.
Yung iba, yung nasa puso natin, nasa labas, yung isip natin, malayo. Nandito ka sa simbahan, pero yung isip mo, yung pagkain ng alaga mo ngayon. How did you evaluate yourself? Sayang lang yung panahon na nandito ka. Sayang yung oras na ginugol mo. Sayang yung panahon na inilagan mo dito kung hindi mo ma-realize na ang lugar na ito, lugar para sa presensya ng Diyos. Lugar para tayo ay magpakatibay. Lugar para tayo ay magpakalakas. Lugar para tayo ay humingi ng pabor sa Diyos na tayo ay magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Kanya. Did you realize yung sitwasyon mo ngayon? Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari? And today, it's time to evaluate ourselves, our spiritual inventory. Bakit hanggang ngayon hindi ko ba nararamdaman ang Holy Ghost ng ating Panginoon? Bakit hanggang ngayon hirap na hirap akong manalangin? Then, ito yung panahon para tayo ay mag-evaluate sa ating isa. Tayo lahat ay tumayo. Amen. And sabi ni Pablo, examine yourselves. Examine yourselves. Whether living in faith, amen. Prove your own selves. You know what is your own self. Mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon para tayo ay magpakatibay, magpakatapat at magpakalakas sa Panginoon. Sino sa inyo pinanghihinaan ng loob? Maraming isa sa akin pinanghihinaan ng loob sa mga pagsubok sa kanyang buhay. Pero bago tayo humingi ng pabor sa Panginoon, as we come to this altar, our spiritual inventory, we need to examine ourselves. We need to evaluate. Nandito pa ba ako sa tama? O tama pa ba ang aking ginagawa? Sabi ko na, kaya mong kaguan ang mga magulang. But never ang Diyos. When this young man bumalik siya sa kanyang magulang, sabi niya, tatay, nagkamali ako. Malaking kasalanan yung aking ginawa. Nilungan kita, ninakawan kita. Pero ngayon, ako'y bumalik para humingi ng tawad sa iyo. At hindi mo na rin ako pwedeng kukuhanin anak mo pa dahil sumumay ako sa iyong kautusan. Gawin mo na lang akong servant dahil hindi ako karapat-dapat sa iyo. Sabi ng tatay na ito, anak pa rin kita. Ikaw yung anak kong nawala at ngayon bumalik. Sabi niya, tatay, nagkamali ako, kasalanan ako. Huwag mo na akong tawagan. Pero sabi ng tatay, ikaw yung anak ko
minsan tayo ay nawawala sa presensya ng Diyos. But today, evaluate ourselves kung ano yung dapat natin gawin. Bakit lumalayo na ang presensya ng Diyos? Gusto mo lumapit sa altar, manalangin, humingi ng tawa, at mag-realign sa good. Tandaan mo, pag ikaw ay napapalayo na sa presensya ng Panginoon, wala ka na kasiguraduhan sa buhay mo. Wala ka ng safety sa buhay mo. Pag hindi ka na naalay sa presensya ng Diyos. Pwede ba ang saliksipin mo ngayon? Sabihin natin, Lord, pwede ba ang saliksipin mo ang ating puso ngayon? Search my